The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Zechariah, his father, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying, Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his prophets he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hand of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Minsan po, hindi natin ma-distinguish yung panunumbat at saka yung simpleng reminder. Kapag halimbawa po, may sinabi sa atin yung kaibigan natin, o ako na nga bumili ng ticket para sa travel natin, tapos kakaganyan ka pa. Sasabihin naman natin na, ba't nanunumbat ka? O ako na nga nanlibre ng pagkain natin o nanunumbat ka. Yun po ay parang usual sa atin kasi parang pinariringgan tayo, parang pinapamukhaan tayo, di ba? Ayaw natin ng ganon. In the first reading, ganon din po ang tingin ko sa unang pagkakarinig ko pa lang at pagkakabasa. Parang sinusumbatan ba ng Diyos si David? Kasi kung pinakinggan ninyo maigi yung first reading, nilitan niya ng Diyos yung mga ginawa niya kay David. Di ba? Sabi niya, ang dami-dami kong tinulong sa iyo. Kaya ka nananalo sa mga digmaan kasi ando doon ako para sa iyo. Ngayon, binigyan pa nga kita ng kapanghingahan para yung mga kaaway mo, hindi ka nila matatouch o di ka nila gagapiin, hindi ka nila maaano. So, yun po ang mga tinuran ng Diyos sa kanya. Pero hindi po yun panunumbat actually. Kasi si David parang nakakalimot na siya ay hinirang ng Diyos at siya din bilang hirang ng Diyos, dapat lang naman magbigay ng pagkilala sa Diyos. Si David, lumaki na yung ulo, nagkaroon na siya ng sarili niyang diskarte, nasusuway niya na yung Diyos, ginagawa niya na kung ano mga gusto niya, kaya ay nagsalita na ang Diyos. O baka hindi mo naaalala na pinili kita. Ito yung mga ginawa ko sa iyo. So walang panunumbat sa Diyos. Ang gusto lang naman ng Diyos, maalala natin na yung buhay na meron tayo, laging gumagalaw ang Diyos. That hindi dissociated ang Diyos sa atin. That God is always there, doing things for us. But perhaps there will be moments that we simply forgot that the Lord is doing things for us, is helping us along the way. Kaya siguro yung ganung mga pananalita ng Diyos kay David, mukhang merited naman because sometimes we forget things. We forget that God is good. We forget that God is compassionate. We forget that God really intervenes in our life. And He does something for us. Okay lang na paalalahanan tayo. Kaya naman, dito sa gospel, ang ginawa naman ni Zechariah ay pumuri ng pumuri at magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi niya makalimutan na yung Diyos ang may gawa upang sila ay magkaroon ng anak ng kanyang si Elizabeth. Baog, matanda na, and yet, they were blessed by God with a child in the person of John the Baptizer. So si Zechariah, walang limot
naaalala niya yung ginawa ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya, kung kaya naman, labis-labis at nag-uumapaw ang kanyang pagpapasalamat. Pinupuri niya ang Diyos. He has come to His people and set them free. He promised of old that He would save us from our enemies, to show mercy to our fathers, and to remember His holy covenant. Sobra-sobrang papuri. Kumbaga para sa atin siguro, binubola ba ni Zechariah ang Diyos? Hindi po. Galing mismo sa puso. Nag-uumapaw. Hindi niya makontrol. Dahil sobra-sobra din ang ginawang kabutihan ng Diyos para sa kanila. They were aiming for a child, dreaming that one day they can carry a child. Then all of a sudden, here comes a child. Sino may kagagawan? Ang Diyos. So kung si David, sa first reading, medyo nakakalimot, pinaalalahanan ng Diyos. Dito sa second reading, nag-uumapaw naman ang pag-alaala ni Zechariah sa ginawa ng Diyos. Alam ninyo sa atin, parang katulad din ni David at ni Zechariah. May mga tao na labis-labis ang pasasalamat sa Diyos, nag-uumapaw. Meron din naman mga tao nakakalimot. Sana ho, yung pagpapaalala sa atin ng Diyos, hindi lang katulad ng ginawa ngayon sa first reading na nagsalita lang, pinapaalalahanan kita, ito yung mga ginawa ko sa iyo, kaya umayos ka. Papaano ho kung yung paalaala ng Diyos sa atin, katulad ng sinasabi ng iba, na parang na-aksidente na, kinakalabit ka lang ng Diyos, paalaala lang yan. Di ba meron tayong ganyan mga expression? Nagkasakit na, tinatapi ka lang ng Diyos sa balikat. Nagpaparamdam lang yan, kaya umayos ka. Paano kung ganun nga magpaalala ang Diyos at hindi lang nagsasalita? Dito po sa misang ito, ang dasal ko, sana naman, wag ganun ang gawing pagpapaalaala ng Diyos sa mga kabutihang ginawa niya sa atin. Sana naman, hindi tayo magkasakit. Sana naman, malayo tayo sa aksidente. Sana naman, lagi lang tayong safe. At sana, ang totoong magpaalaala sa atin na ang Diyos ay gumagalaw, ay yung mga biyaya na patuloy nating tinatanggap. Maaaring hindi pa natin nakikita yan at nararamdaman yan, but brothers and sisters, hindi po nagpapabaya ang Diyos. That's why the readings today are good reminders that God indeed is a God who intervenes, is a God who is always present. Sana po, yung mga panalangin na ito, dinggin ng Diyos. At sana nga, sa ating pagsusumamo, kung papaano man yan tayo paalalahanan, sa mga darating na araw, dumating ang mga biyaya na hinihiling natin para nang sa gayon, lagi maikintal sa ating isipan at puso. Tunay nga, nakapiling natin ng Diyos at tumutulong at nagmamahal. Amen.